hapon po, Nay, Tay. Sir, Magandang hapon po magandang hapon po. kay Sister. So kukuha tayo ng update. Si Mary ang nakatutok na reporter. Nandito si Mary ngayon, kaya pa nandito sa studio. Sa PNP side, ano nang resulta sa ginagawang Bali, investigation? ang nangyari po kasi Idol Rafi, doon po sa sinasabing may nakakita nga daw po na may naglipat ng katawan daw po ni Catherine na may mga dugo daw po sa isang SUV na kulay red. Opo. At pina-DNA na po ng kapulisan po natin yung SUV at meron na daw pong resulta ng DNA. Meron din pong na-recover doon ng hair strands, Idol. Nakaunawa ko po doon sa imbestigan ng CIDG, parang nakita na po yung pangalan noong may-ari noong pulang sasakyan. Pero parang wala naman pong sinasabi pang iba, basta wala po siyang plate number. Yun po ang Yung pagkakaunawa kaunahan pong po. may-ari po nung sasakyan. Colonel Jean Pajardo, spokesperson ng PNP. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, Sir Rafi. Opo, Colonel, ano na pong pinaka-latest dito po sa kaso ni Miss Catherine Camilo, yung beauty queen na nawawala? Nilabas na po ng forensic group yung resulta po ng ginawa po nila DNA filing doon po sa mga hair strand na na-recover po doon po sa Red Honda CRV at lumalabas po sa kanilang DNA profiling na yung hair strand po nag-match po sa DNA profile po ng magulang po ni Miss Catherine Camilon po. Ayun, okay. Pati yung blood? Yung hair strands pa lang po. So, ibig sabihin, napakalaking probability na yun po ay kay Catherine Camilon. Ang tanong ko lang po, paano ho kayo nakapag-recover ng hair strands doon sa Red CRV na yon? At sino po may-ari ng Red CRV na yon? Kung malatandaan na sir, noong November 9 po ay meron po reported na abandoned Red CRV dyan po sa may barangay Dumuklay, Batangas City at nai-report po ito sa CIDG at immediately ay pinuntahan po nito itong ilang lugar dahil nga meron na po tayong hinahanap na Red CRV dahil meron ang witness na nagsabi at pumunta po sa media sinasabi na noong October 12 po ay may nakita po sila ng tatlong akihan doon po sa area na nabanggit na Okay. may inilip po ang babae mula po doon sa Nissan Juke na pagmamay-ari po ng ni Catherine at inilipat po ito sa isang red CRV Honda. Kaya as a result of that po ay pina-forensic examination na po natin itong red CRV at doon na po Sir Rafi nakita itong possible blood samples at saka hair strands. Okay. As to the owner po Sir Rafi ay na-trace na rin po ito base doon sa chassis and engine number na pagmamay-ari po ng isang individual na nakatira po dyan sa Las Piñas. Tahan po siya Sir na Highway Patrol Group at ADG ay sinasabi po niya na meron na naibenta na daw po niya itong sasakyan as early as 2013 at hinihintay po natin magpresenta po siya ng ebidensya kung kanino po niya naibenta itong sasakyan na ito. At nasabi niya ho ba kung kanina niya po naibenta? Hindi na matandaan according dun sa kanyang statement, subalit nag-commit po siya na makikipagtulungan at hahanapin po niya yung deed of sale dahil halos 10 taon na po yung nakalipas but siya ay in constant communication po sa ating mga investigating unit po. Okay, kasi po, kung 2013 pa yan, that's 10 years ago, dapat every year kapag nagpaparegister yung bagong may-ari, siya yung magpapresenta ng ID to prove ownership. Tama po sir, kaya meron din po tayo sir na sinampahan na isang individual for carnapping and as a result po ng ating investigation na siya pong current owner po nitong sasakyan at lumalabas na po na hindi na ilipat yung pangalan na ito doon sa current possessor po. Na yun na kinutuhan din naman natin sir for dahil po niya ma-explain how come wala pong mga dokumento na magpapatunay pag-aari po niya itong sasakyan po Okay. nito. So, pwede yung makuha yung pangalan nung currently nakaregister sa kanya? Sa i-text ko mamaya Sir Rafi, wala lang po ako sir na Okay. na dokumento pero Sige. ibibigay ko po yung pangalan Sir Rafi. Yung registration mo ba expired? Yung car registration, yung plaka o current? Yung plaka, wala pong plaka Sir Rafi nung ma-recover po natin itong sasakyan na ito pero na-trace po natin yung ownership based Okay, po doon sige sa po. chassis
case number. Yep. Kukuha po ako ng update dyan, Sir Rafi, at bibigay ko po sa inyo po, sir. Kilala niya ho ba si Major nung tanungin niyo po? He denied any knowledge about dito sa kaso po involving Miss Catherine Camiton, sir. Nasaan po ngayon si Major? Kasalukuyan po siyang under restricted custody sa headquarters po ng Police Regional Office 4A po dyan po sa Cab Vicente Lin po. Okay, pero wala pa pong kasong inaisasampa sa kanya? Meron na po, sir, noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong kidnapping and serious illegal detention laban na po dito kay Major De Castro at isang Jeffrey Ario Magpantay at 2 other tandos. At iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office, Sir Rafi, yung resolution po. Okay. So habang gumugulong yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at maraffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir, ang commitment po na So when you said restrictive custody, siya po'y nakapaggalagala dyan sa headquarters? nandun po siya sa kampo, Sir Rafi, ng regional headquarters po ng POPO-K. Nandun po sa Okay. isang lugar po doon, sir. Okay. Sa loob ng kampo siya, pero he's allowed na gumalagala. Hindi po, sir. Restricted po ang movement niya. Nandun lamang po sa kampo po doon. Dinidinig po itong kaso at bumugo na po, sir, yung kasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po, ma'am. Restricted siya sa isang lugar dyan. So, ibig sabihin, pwede o siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya, Sir Rafi, ng mga pulis natin po. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Sa ngayon, Sir Rafi, ay hindi po siya nakakulong dahil ongoing pa po, sir, yung case build-up at evaluation. Subalit kung ito po ay papasok na po doon sa level po ng preliminary investigation at ito na po resolution po at maisampa na po sa korte at mailabas yung warrant of arrest, ay po pwede na po natin siya, sir, i-serve yung warrant of arrest Opo. para ikulong po siya. So, nakahold po siya with restrictive custody. Wala ho pa bang ibang kaso administratibo na isang Meron na po, Sir Rafi, yung Regional Internal Affairs Service, grave offense po itong isinampang admin case sa kanya at criminal case. Kaya po restricted po siya at pagtulong po siya at binabantayan po ng ating kapulisan at po natin, Sir Rafi, Opo. sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalis po doon sa Opo, naintindihan ko po, Colonel. Pero ako po'y sigurista kasi. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng sa loob po siya ng selda. Maski sabihin natin, sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya, and then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas. Sige po, sir. Sasabihin po natin yan, sir, sa regional director po, sir, ng PROPOC, kung possibility po na mailipat siya sa isang selda po habang dinidinig po ito. But as we speak po, we were assured, sir, by regional director po ng PROPOC. Sige, mag-assure po si regional director. Pero pag nakatakas na, ang sasabihin lang, ay sorry, nakatakas, hindi namin ginusto yan, pero pasensya na. Wala na, tumakas na yung tao. He is under strict security na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya hinold po ngayon. Ngayon, wala ko ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, inimbestigahan? Well, he opted to remain silent, Sir Rafi. In fact, even nung pinatawag po siya ng ating chief PNP ay mas pinili po niya na wag na lamang pong sagutin at sinasabi po niya, sir, na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Tama po, Colonel. Karapatan niya po yun. Hindi po natin pwedeng pilitin. Andito po kasi si nanay, tatay at saka yung sister. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niyo itanong, Nay? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong 1 buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, Tay, meron kayong gustong itanong sa pulis natin, sa PNP? Tay? Tulad po ng sinabi ng asawa ko na sana po makapagtulong na po sila at para po madaling makita po ang aking anak.
Okay, si sister, meron kayong gusto itanong? Ako po, wala naman po ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Okay. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Colonel, alam ko tuloy-tuloy ang ginagawa niyong pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil sa Rafi yung PNP po sa investigasyon po na ito dahil gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya sa Rafi ay umaasa pa rin po tayo na maki-recover po nating buhay si Miss Catherine Camilon po, sir. Okay. Wala ho bang mga testigo o CCTV na lumutang na pwede hong gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po, Sir Rafi, na mga CCTV footages po yung CADG na siyang nangunguha sa investigation na ito. At ito nga po yung mga lead na sinusundan nila para ma-zero in po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po sa kanya, sir. May nabanggit po kanina na magpantay? Ito pong Jeffrey Magpantay, sir, ay personal driver po ito ni Major De Castro at ito rin po yung isa sa tatlong kalalakihan na positively identify po ng dalawang witness po natin na nagsakay sa isang dugoang babae palipat po doon sa CRB na red po. Si Magpantay po ay isang pulis din? Civilian po, Sir Rafi. Okay, nasaan po itong si Magpantay ngayon, ma'am? Hinahanap pa rin po natin Sir Rafi at gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon na ito Sige po. upang manawagan kung sino po, sir, ang meron pa pong mga informasyon para po sa ikalulutas po ng kaso na ito at maaaring may alam sa possible location na po nito mga suspect na kinasuhan natin ay sana, sir, ay makipagtulungan sila para mabigyan din po natin ng kaukulang progress itong kaso po na ito. Okay, so si Jeffoy Magpantay ay personal bodyguard driver ni Major. Sino pa po yung isa? Tatlo po yung nakita ng mga witness natin. Isa nga po doon, sir, si Mr. Magpantay. Yung dalawa po, sir, ay unidentified po. Isa lang po yung na-identify po nung witness natin doon sa tatlong nakita nila. Ito po si Magpantay po, sir. Si Magpantay po ay nagtatago na. Yes po, sir. Na-check nyo na po sa mga posibleng pagtitirahan niya mga kamag-anak at wala po siya doon. Ongoing po, sir, yung ating manhunt operation laban po sa kanya doon sa mga lugar na posibleng kanyang kinaroroonan, sir. Okay, ano naman pong reaksyon ng mga kamag-anakan ni Major tungkol sa kasong ito, Colonel? Well, hindi ko po sila personal nakakausap, sir. Subalit itong kaso po na ito ay laban po kay Major De Castro na alam po natin na siyang pamilyadong tao but yung pamilya po niya ay nakiusap na wag na po silang idamay dito sa kaso na ito at Okay. hayaan po yung kanilang kaanak na sagutin po yung reklamong isinampas sa kanya. Opo, ma'am. Gaano po katagal sa serbisyo si Major, Colonel, ma'am? More or less na almost 15 years na po ito, sir. Ito po ay batch 2008 po. Kaya major na po siya. So more or less, Sir Rafi, ay mahigit close to 20 years na rin po ito, sir. 20 years. Okay. PNPA graduate po siya. Opo, sir. Opo. Okay. At ano po yung pwesto niya currently, ma'am? Bago po siya, sir, narilib po sa kanyang pwesto ay siya po ay miyembro po, sir, ng Drug Enforcement Unit po ng Police Regional Office 4A po. Ayun. Drug Enforcement Unit. Siya ho ba ay pinadrug test nyo? Na baka ito po ay drug addict na? That I have to find out, Sir Rafi, kung siya po ay dinarag-test po, sir, ng PRO-4A. Opo. Gaano na po siya katagal na miyembro po ng anti-drug unit po ng PNP? My apology, Sir Rafi. I don't have with me the Major De Castro. Pang information lang given to us, sir, is dati po siyang miyembro po ng Provincial Drug Enforcement Unit po. Okay, sige po. From time to time, Colonel, kami po ay may paugnayan sa inyo on behalf of the relatives kasi pupunta po sila sa amin para kumuha ng update. Now, tatawagan namin kayo at kung ano pong pwede namin maitulong ng aking tanggapan not only dito sa Wanted sa Radyo, kundi tanggapan ko Senado para mapabilis yung paghanap ng hustisya ditong ng pamilya ng nawawalang si Ma'am Catherine Camilon, Colonel. Yes po, Sir Rafi. Asahan niyo po yung cooperation po ng PNP tungkol po sa kaso po na ito, sir. Thank you po, Colonel. Salamat po, sir. Ako po ay magbibigay ng reward. Ginawa ko to noon
Na-solve ko, gagawin ko ulit ngayon. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Pero ko pong sarili yan. Ayan po. Pagmasdan po na mabuting pagmumukha po ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Ito po ay personal bodyguard and driver ni Major De Castro. Siya raw po, ayon sa testigo, kasama sa nagbitbit sa katawan kay Miss Catherine Camilon papunta sa isang Red CRV Honda at nagtatago na ngayon. Ganitong gawin mo, Mary. Kailangan ng cooperation talaga dito. I'm sorry, I don't want to put pressure dito po sa kamag-anak ni Major na wala namang kinalaman sa kaso. Pero sa ngalan ng pagbibigay ng linaw sa isang kaso na medyo malabo pa, nahirapan yung mga pulis natin para mapabilis yung paggulo ng kaso, ma-identify yung mga tamang suspect, then ang susi rito ay itong driver. And I'm sure kung driver bodyguard ito ni Major, then kilala ito ng family ni Major. So the PNP should talk to the family of the Major para magbigay ng info. Hindi natin kailangan banggitin pa yung pangalan, pagkakalinlan ng wife at family ni Major. Pero dapat mag-cooperate din yung family ni Major dito sa ginagawang investigasyon. At anong cooperation kailangan? Sabihin ng family ni Major kung sino itong si Jeffrey Jepoy Magpantay. At least doon man lang tutulong. Now, kung sumuka rito, Jeffrey Magpantay, tulad ng ginagawa ko, I'll protect you. I'll make sure na walang mangyari sa'yo at bahalan sa korte. Yun yung pangako ko sa'yo. Colonel Pajardo. Hello po, sir. Okay, isa na naman po. So ito pong si Jeffrey Jepoy Magpantay ay driver bodyguard po ni Major. So did you talk to the family of Major para tanungin kung sino talaga ito si Magpantay, taga saan siya? Baka pwede makita yung kanyang resume. Siyempre, pag nag-apply ito kay Major, meron itong resume at sinamitan niya kay Major. Maraming mga information doon sa resume na maaring makatulong sa inyong investigasyon. Na-establish na po natin, Sir Rafi, base po sa ating investigasyon na ito po talaga ay personal driver po ni ni Major De Castro. Subalit, kagaya ng nasabi ko kanina, Sir Rafi, ay ayaw pong magsalita, sir, ni Mr. De Castro, Major De Castro regarding po sa kaso po. Ang ibig sabihin ko ay magsalita po ni Major, then yung pong family ni Major at least. Kasi kung driver bodyguard ng Major, kilala to ng kanyang pamilya. Yes, Sir Rafi, nakiusap din po, sir, yung family po nitong ni Major na ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ba ito at nire-respeto na po natin. But this will not prevent us, Sir Rafi, para magkalap po ng ibang ebidensya para malocate po natin itong si Jeffrey Magpantay po, sir. Pero ma'am, anong masama doon kung kayo po hindi man natin ibabanggitin yung pangalan ng pamilya ni Major, and I will respect that. Hindi ko babanggitin yung pangalan nila, pero we're trying to investigate a criminal case. I understand po, sir. Sige po, sir. Alamin ko po ngayon yan, sir Rafi, kung ang possibility po na ang CID ay makausap po, sir, itong pamilya po ni Major De Castro para makakuha po ng ilang detalye. Kasi ma'am, there's such thing as obstruction of justice po. Opo. Ayoko makasuha ng obstruction of justice itong pamilya ng Major. That's why ang all they need to do is to cooperate. Ang sasabihin lang nila, ayan, si Magpantay, driver nga talaga ni Major, at ang pagkakaalam namin, dito siya nakatira at ito yung mga kamag-anak niya na para yung mga babanggitin, mga lugar at tinitirhan niya at mga kamag-anak niya, pwedeng bantayan yon. Di ba? Pwedeng subaybayan yon. Yan po ako, personal, Sir Rafi, sa CIDG po, baka sakaling nagawa na po nila yan at kung hindi pa po ay ipapagawa po natin sa kanila yan, Sir Rafi. Opo, walang iniwan to sa yung nawawalang preso sa dati sa Muntinlupa. Okay? So meron silang listahan ng mga kamag-anak. Lahat ng mga kamag-anak, bahay ng mga kamag-anak, kinasing nila, binantayan nila, nahuli. O, ganito lang Yes po, dito. sir. Yes po. So lahat ng Yes mga po, sir. kamag-anak ni Magpantay, mga kaibigan, sigurado ako, isa doon titirhan niya, di ikutan, bantayan. Di ba? Tama ba, Major? Sir, Colonel? Tama po, sir. Ginagawa po ng CIDG yung manhunt operation at nasisiguro po, Sir Rafi, na lahat po ng mga na-identify natin na posibleng pwedeng puntahan at pagtaguan po nito ay puntahan na po nila. Pero yung suggestion niyo po, sir, ay na makausap po yung personal na nila ng pamilya po, baka sakaling may makuha po ay aalamin ko po yan personal sa CIDG, Sir Rafi. Thank you po. Maraming salamat po, Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson. Mabuhay po kay Madam. Maraming salamat po, Sir Rafi. Good afternoon po. Ayan po, ma'am. Nagbigay na ako ng reward
I'm sure, maging yung kaibigan niya siguro, barkada, tropa niya, ibebenta siya. Ayan na, mga trops, 500,000 pesos, marami-rami din mabibili niyan. Lalo magpapasko ngayon. Ibenta nyo na. Yung sinasabi, ibenta nyo ng buhay. Ito, literal. Ibenta nyo ng buhay sa mga otoridad nang sa gayon, makatulong na kayo, di ba? Na makapag-solve ng case, makapagbigay ng justisya, nagkapera pa kayo. Isipin nyo lang mga trops, magpantay, ilang mga inumin ang pwede mabili niyan. Di ba? Pwede inumin tubig, soft drinks. Marami ang mabibili yan. Marami yung 500,000. Kasi dati nagbigay din ako ng reward. Opo. Ilang beses ako nagbigay ng reward dito, tuwing nagbibigay ako ng reward, nasusolve. 500,000 pesos, makapagtuturo hanggang sa masampa ng kaso, itong si Jepoy Magpantay at maikanta niya yung primary suspect, yung mastermind. Ayun, 500,000. Sige po ma'am, ganun po muna tayo ha. Salamat At kung ano po may tulong ko po sa inyo, Nay, Tay, Ma'am, andito lang po kami. At yung aking pong tanggapan sa Senado, open po. Kung kinakailangan po, kung halimbawa, parang nakikita natin na wala na pupunta investigation, tayo po pwede magpatawag ng Senate hearing in aid of legislation na para talagang malaman natin ano nangyari. Opo. Salamat po, sir. Yes, ma'am. Salamat po, sir. Salamat po. Opo. Maraming salamat po, sir. Opo. Magandang hapon po. Ganda nga Thank po you. po, sir. Thank you po.